Mga balitang gigising sa inyong pagkakahimbing. Pupukaw sa inyong pananaw sa mga isyu ng lipunan sa araw-araw. Ito ang Hataw Balita. Alas 4:46 na po. Magandang umaga po sa lahat. Araw na po ng Miyerkules, 2 ng Nobyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jules Soriao. At ako naman si Rina Villamor. Narito na po ang mga humahataw na balita. Libo-libong motorista at mga pasaherong uuwi matapos ang mahabang bakasyon, dagsana sa mga terminal, pantalan at paliparan sa bansa. Pangulong Rodrigo Duterte iginagalang ang pagbibitiw ni dating Pangulong Fidel Ramos bilang Special Envoy to China. Kasunduan sa permanenteng tigil putukan, posibleng lagdaan na ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines bago matapos ang taon. Mahigit 50 political prisoners posibleng palayain na sa susunod na linggo. Ikatlong round ng peace talks sa pagitan ng pamahalaan at NDFP ipagpapatuloy sa Enero ng susunod na taon. Mas pinalawak na no window hours sa number coding scheme sa Metro Manila ipatutupad na ngayong araw. 20% ng mga sasakyan inaasahang mababawas sa mga lansangan. At dating driver na mayroong tinatawag na pugita o pterygium na isang uri ng problema sa paningin, matagumpay na naoperahan sa tulong ng UNTV at Fatima University Medical Center. Sa Enero 2017 na isasagawa ang ikatlong round ng peace talks ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines. Ngunit bago ito, posibleng mapalaya na ang mahigit sa 50 political prisoners dahil sa humanitarian considerations. Narito ang hataw na balita ni Gladys May Tuwabi. Mabilis ang pag-usad ng negosasyon ng pamahalaan at makakaliwang grupo tungo sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Sa buwan ng Enero sa susunod na taon, nasa ikatlong round na ang peace talks ng pamahalaan at National Democratic Front na muling isasagawa sa Oslo, Norway. Positibo ang pananaw ng Government Peace Panel na magtutuloy-tuloy ang negosasyon dahil wala namang hinihinging suspensyon sa mga pag-uusap ang magkabilang panig. Ang usapan namin between 9 to 12 months So siguro, kung suswertein tayo, baka end of July next year. The difference now is because in the second round of talks, we agreed on a framework already on the 3 main issues, agenda items. So timeline, ASAP, as soon as possible. Pero realities will have to be taken into account. Inihayag rin ng pamahalaan na patuloy ng pinag-aaralan ang panukalang palayain na ang political prisoners at maaaring sa susunod na linggo, mahigit 50 sa mga ito ang pakakawalan na dahil sa humanitarian consideration. Kung tapa sila dun sa mga requirements, maaaring mapapalaya yung kanilang listahan ng mga political detainees or prisoners na on humanitarian grounds, kagaya nung matatanda na, mga sakiting babae, gano'n. Okay. Ang premise, Ana, is that they're needed in the negotiations table. Dili pwedeng i-release mo tanan ng mga priso sa. Usually, you address their sector totally tanan sila at the end game. But there are also some that they are asking to be released on humanitarian grounds. Sa kabuuan, higit 400 ang political prisoners na hinihiling ng leftist group na palayain ng Duterte administration.
Kabilang din dito ang ilan pang detainee na hinihiling makasama sa peace negotiations. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Posibleng lagdaan ng pamahalaan at Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front ang kasunduan sa pagpatupad ng permanenteng tigil putukan bago matapos ang taon. Ayon kay Government Peace Panel Chairperson at Labor Secretary Silvestre Bello III, nitong nakalipas na buwan sana nakatakdang lagdaan ng magkabilang panig ang Joint Permanent Ceasefire, ngunit humiling sila ng dagdag na panahon upang mapag-aralan muna ito. Nag-usap kami nung siguro 2 linggo na nakakaraan na humingi kami kasi ng extension, di ba? Dapat nung October 3, nagpirmahan kami ng Joint Permanent Ceasefire. Pero humingi kami ng more time para pag-aralan yung terms of reference ng ceasefire, kagaya ng what we consider as a hostile act, what we consider as a mode of monitoring yung compliance with the ceasefire. Nakatakda naman magpulong ang dalawang panig hinggil sa naturang kasunduan ngayong katapusan ng buwan o sa unang linggo ng Disyembre. Samantala, positibo naman ang Government Peace Panel sa magandang resulta ng nagpapatuloy na usapang pangkapayapaan, lalo't na sumang-ayon sa tigil putukan ang CPP-NPA. Nagpasalamat si Pangulong Rodrigo Duterte sa naiambag ni dating Pangulong Fidel Valdez Ramos sa kanyang administrasyon. Kasunod ito ng pagbibitiw ni Ramos bilang Special Envoy ng Pilipinas sa China. Narito ang hataw na balita ni Victor Cozare. Natanggap na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang resignation letter ni dating Pangulong Fidel Ramos bilang Special Envoy ng Pilipinas sa China. Nagpasalamat ang Pangulo sa naging ambag ni Ramos sa kanyang administrasyon sa kabila ng kanyang edad. Ay, kasi sabi niya, nagawa ko na yung gusto mo ko. Parang nagawa ko na yung gusto mong pagawa sa akin. Parang nauna siya to break the ice. Use the word. I have broken the ice between, kasi hindi nga medyo maganda. Siya yung expeditionary force ko doon. Pero aminado ang Pangulo na maaaring hindi sila nagkakasundo ni Ramos sa ilang mga issue at isa na rito ang kanyang kampanya laban sa iligal na droga kung saan marami na ang namamatay. Depensa ng Pangulo, marami ang namamatay sa ngayon dahil nagtatrabaho na ang mga pulis upang labanan ang sindikato ng droga at hindi gaya noon na pati ilang mga pulis ay kasabwat sa iligal na aktibidad. Nanindigan din ang Pangulo na may pangako siyang binitiwan noong panahon ng kampanya na susugpuin niya ang droga, kriminalidad at korupsyon at itinuturing niyang sagrado ito. Ipinagtanggol din ng Pangulo ang kanyang paglayo sa Amerika na hindi rin sinang-ayunan ni Ramos. Yung kung magsalita sila ganun palagi, we will cut aid, we will suspend everything. Sabi you go to hell. Ang tratamento mo sa amin, mga Pilipino, patay gutom. Nakinabang na nga kayo sa bayan namin, 50 years kayo na umupo dito. You lived out with the fat of the land and you have the goal to say that. Nilinaw din ng punong ehekutibo ang kanyang posisyon sa Paris Agreement on Climate Change na isa rin sa pinuna ni Ramos. Ayon sa Pangulo, isa sa nakikita niyang problema sa naturang kasunduan ay ang posibilidad na makapigil ito sa pag-unlad ng bansa. Pero pakikinggan pa rin niya ang magiging mungkahi dito ng kanyang mga advisors. Subalit ayon kay Pangulong Duterte, ang pagbibitiw ni Ramos ay hindi rin nangangahulugan na hindi na niya ito maaaring makonsulta sa ilang mahahalagang issue ng bansa. Victor Cozare, UNTV News and Rescue, Davao City. Nakatakdang bumisita si Pangulong Rodrigo Duterte sa Malaysia mula November 9 hanggang 10 at inaasahang isa sa mga tatalakayin ang usapin sa anti-piracy sa karagatan. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Bagamat wala pang opisyal na listahan ng Philippine Government Delegation, sa susunod na linggo na ang biyahe ni Pangulong Rodrigo Duterte patungong Malaysia. Ito ang ika-6 na bansa na kanyang pupuntahan bilang Chief Executive ng bansa matapos bisitahin ang mga bansang Laos,
Vietnam, Brunei, China at Japan. I'm going there to complete the tour because those are the only countries that would really matter to me. Malaysia, because we have the Malacca Strait, we have this piracy going on every now and then. Samantala, sinabi naman ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na wala pa namang napagkakasunduan ang Pilipinas, Indonesia at Malaysia kaugnay ng konsepto na pagkakaroon ng Joint Air Patrol ng tatlong bansa sa Sulu Sea. Kinakailangan pa anyang magkaroon ng muling pag-uusap ang mga defense ministers upang buuin ang proseso at detalye ng magiging operasyon nito. Isa rin ito sa inaasahang mapag-uusapan sa Malaysia sa pagtungo ng Pangulo doon sa susunod na linggo. Bukod dito, inaasahan din na haharapin ni Pangulong Duterte ang Filipino community sa Malaysia. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Nakatakdang magtungo si Pangulong Rodrigo Duterte mamayang hapon sa Pangasinan para sa ceremonial send-off ng Vietnamese fisherman. Magdadalawang buwan nang nananatili sa lalawigan ang naturang mangingisda matapos mahuli ng Philippine Navy dahil umano sa poaching sa Santa Catalina, Ilocos Sur noong September 8. Gayunman, dinismiss ng Associate Provincial Prosecutor ang mga reklamo laban sa kanila dahil napadpad lang umano sa teritoryong sakop ng Pilipinas bunga ng bagyo at habagat. Tatandaang matapos bumisita si Pangulong Duterte sa Vietnam noong Setyembre, sinabi nitong ibig niyang pakawalan ang mga naturang Vietnamese fishermen bilang pagpapakita ng goodwill ng Philippine government sa Vietnam. Personal na nakipagkamustahan si Agricultural Secretary Manny Piñol sa ating mga kababayan sa Canada upang alamin ang kanilang mga kalagayan at gayon din ay ipaalam sa kanila ang mga programa ng kasalukuyang administrasyon. Narito ang hataw na balita ni Kim Pamintuan. Masiglang sinalubong ng ating mga kababayan si Agriculture Secretary Manny Piñol, ang kauna-unahang miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte na bumisita sa Canada upang sagutin ang mga katanungan ng ating mga kababayan. We're happy that he is here. I would say it is an exciting thing to see and feel. Kasi syempre binigyan tayo ng oras to come here and explain what the administration is about. Who is the president, who is the real Rodrigo Roa Duterte. Ang kalihim ang kauna-unahang miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte na bumisita sa Canada. Iba't ibang Filipino organizations ang sinamantala ang pagkakataong makarating dito sa Christian College sa Toronto upang maiparating ang kanilang hinaing patungkol sa kalagayan ng karamihang manggagawang Pilipino dito, partikular na ang mga nasa ilalim ng temporary working programs. We wanted to show the people na ang administrasyong Duterte hindi lang nakakonsentrate sa drugs and crimes, even improving the economy and focusing on the agricultural side. Nagbigay naman ng kaunting impormasyon si Secretary Piñol patungkol sa magiging kasunduan ng Canada at Pilipinas pagdating sa pag-i-export ng mga produkto sa ating bansa. We will not ask the government of Canada to spend for our people who will be determining whether you're qualified to export to our country or not. Hinihikayat ni Agricultural Secretary Manny Piñol ang mga kababayan natin dito sa Canada na mag-invest sa mga agricultural business sa Pilipinas dahil malaki ang maitutulong nito sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Kim Pamintuan, UNTV News and Rescue, Toronto, Canada. Tiniyak ng Malacanang na nananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa sa kabila ng babala ng Moody's Investor Service. Ayon sa Moody's, maaaring maantala ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa pagbabago ng foreign policy nito. Subalit ayon sa Presidential Communications Office, ilan sa mga palatandaan ng maayos na kondisyon ng ekonomiya ang pagbaba ng antas ng kahirapan, stability ng inflation rate at pagkilala sa mga government-private contracts. Binisita naman ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Lunes ang 8 sundalong nasugatan sa engkwentro sa bandidong grupong Abu Sayyaf sa Jolo. Nagpapagaling na ang mga ito sa ospital sa Camp Chodolfo Bautista sa Sulu. Pinagkalooban ng mga ito ng Pangulo ng Wounded Personnel Medal, Glock pistol at 100,000 piso.
bilang pagkilala sa kagitingan ng mga ito sa pagtugi sa mga teroristang Abu Sayyaf Group. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Veralio. Hi Mon, good morning. Hi Rina, good morning. Here are the news from different parts of the globe. India and Pakistan tally at least 19 deaths in recent firing across their disputed border in Kashmir. On the Indian side of the line of control, de facto border, 9 people were killed since Monday in Pakistani shelling along the Ramgarh and Rajouri sector in Jammu and Kashmir, while Pakistan officials report at least 10 people were killed and 15 injured in its part of Kashmir since Friday. Tension over the Himalayan region has run high since a September cross-border raid on an army base killed 19 Indian soldiers. Each side accuses the other of repeatedly violating a 2003 ceasefire. At least 6 people are dead and 10 injured following a collision between a commuter bus and a school bus in Baltimore, Maryland. The school bus rear-ended the car, struck a cemetery entrance pillar, and then crashed into the Maryland Transit Administration bus. 5 people aboard the commuter bus, as well as the school bus driver, were killed. The school bus was on its way to pick up a student with a driver and an aide aboard. 13 people were on the Maryland Transit Authority bus. Investigation into the incident is underway. Meanwhile, El Salvador arrests former President Antonio Saca on corruption charges for the alleged embezzlement of nearly $20 million. RC Reyes has the news. El expresidente de El Salvador, Antonio Saca, fue detenido este sábado por cargos de corrupción relacionados con malversación de fondos públicos. Saca, un hombre de negocios que gobernó la pequeña nación centroamericana desde el 2004 hasta el 2009, fue detenido este sábado en la noche durante la recepción de la boda de uno de sus hijos en una sala de recepción en la capital. Se enfrenta a acusaciones por malversación de por lo menos $18 mil millones estadounidenses. En marzo, la Corte Suprema de El Salvador ordenó un juicio civil para el expresidente, así como para su esposa, Ana Ligia de Saca, porque no podía explicar cómo adquirió $5 mil millones estadounidenses al final de su mandato. En relación al caso del expresidente Saca, existe un proceso civil o un juicio civil por enriquecimiento ilícito. Inicialmente este caso fue notificado por la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la República y se inició la investigación correspondiente por la vía civil. Las autoridades creen que una red compleja de los intereses públicos y personales de Saca fueron utilizados para encubrir dichos manejos. Saca, que también tenía cuentas bancarias y propiedades congeladas, fue expulsado de su partido político conservador, Alianza Republicana Nacionalista Arena, en el 2009 debido a las preguntas irregularidades. Arci Reyes, UNTV Noticias y Rescate, América Latina. The Dutch King and Queen unveils Dirk Hartog dish in Fremantle, Western Australia, the first stop on their official visit of Australia. Eileen Celiano has the details. Crowds gathered to greet the Dutch King, William Alexander, and Queen Maxima in Fremantle, Western Australia on Monday, October 31st. The state of Western Australia was the first stop on the royal visit to Australia, which the royal couple started in Perth with an official welcome at Government House. They then headed to Fremantle, where they unveiled the Dirk Hartog dish, a dish named after and inscribed by the Dutch sailor and explorer in 1616. It is the oldest record of Europeans landing in Australia. It is back in Western Australia on loan from the Amsterdam's Rijksmuseum. The royal visit coincides with the 400th anniversary of the Hartog landing at an island of the Western Australia coastline. The King and the Queen greeted the Western Australia Premier Colin Burnett before greeting the people gathered, who were impressed by how approachable they were. What I particularly was impressed by was their connection with people as we walked down, particularly the children. As soon as they saw the children, they went across and talked to them.
The couple will spend the day in Canberra on Wednesday, November 2, before travelling to Sydney, where they will meet Australian Prime Minister Malcolm Turnbull. According to the Western Australia's Premier Colin Burnett, the Netherlands and the state have a long and strong connection, as more than 20,000 Western Australians have launched on the strait. Eileen Siliano, UNTV News and Rescue, Perth, Australia. And those are the news from around the world this morning. Back to you, Rina. Thank you, Monica, for those news. Samantala, puntahan po natin sila Attorney G. Bet at Joca sa Radyo La Verdad 350 sa Huntahan. Good morning. Morning. Morning, Kuya June at Rina. Hi, Rina. Kompleto na kayo. Oh, siyempre naman. Naka-bolt in kami ngayon. Let's bolt in. Naka-bolt in. Yes, at kamusta kayong dalawa? Okay naman. Ikaw ba, June, ay nag-graduate ka rin ng West Point? West Point? Amboy? Amboy. Local yan si Kuya June. Si June. Yan, East Point yan. East Point. East Point. Nagbumibili ng asukal yan. Sa University of the East Point Trading. Ayun. Maraming salamat. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Libo-libong motorista at mga pasaherong uuwi matapos ang mahabang bakasyon dagsana sa mga terminal, pantalan at paliparan sa bansa. Mas pinalawak na no window hours sa number coding scheme sa Metro Manila. Ipatutupad na ngayong araw. 20% ng mga sasakyan inaasahang mababawas sa mga lansangan. Pangulong Rodrigo Duterte hindi nababahala sa pagtigil ng Amerika sa pagbebenta ng assault rifles sa PNP. Isang opisyal ng PNP at Bureau of Customs pinatatanggal sa pwesto ng Pangulo. At dating driver na mayroong tinatawag na pugita o pterygium na isang uri ng problema sa paningin, matagumpay na naoperahan sa tulong ng UNTV at Fatima University Medical Center. At yan po mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Tony George Owen Garcia. Ako si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Balik sa iyo, Kuya June at Rina. Maraming salamat, Attorney G. At yan po ang unang paghataw ng mga balita ng araw po ng Miyerkules at 2 ng Nobyembre 2016. La 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 la. Punta natin sina Kuya at Angel para sa ikalawang paghataw ng mga balita sa Good Morning, Kuya. Use subterfuge in a sentence. Subterfuge ba naman eh? Hirap na maaga-aga. Aga-aga. Anak doon yung sa abogado. Use subterfuge. Parang napakalalim yung pinaghuhugutan. May parang may tinataguan ka dyan, di ba? Oo, may subterfuge. Parang hindi mo, ayaw mo makakatotoo eh. Subterfuge. You are actually misrepresenting something, di ba? Parang trying to hide something. Hiding behind a subterfuge. And there are so many politicians who have mastered the art of subterfuge. Nagiging mga ano sila, Kuya, mga chameleon, di ba? Pwede sila magpalit-palit ng kulay. Alam mo yun, hunyango. Hunyango naman. Alam mo yun, alam mo naman yun. Mga miyembro sila, Kuya, ng ano, yung, di ba wala na tayong ano, pero andyan pa rin pala yung ating steel industry. Kaya mga miyembro sila ng steel industry. Ano spelling? Yun nga, STEAL. Wala na yung National Steel Corporation pero meron pa tayong steel industry. Akala ko mga bakal na mukha, hindi na bato. Sa bagay, mas madaling matunaw ang bakal eh. Kesa sa bato. Kasi yung bakal pagka ininitan mo, pwedeng matunaw agad eh. Yung bato, ginagamit mong kalan eh. Pero marami na rin daw plastic industry. Plastic industry. Matagal na yan. Matagal na yan. I have a plastic, I have a friend. Plastic friend. Good morning, Ate Beth. Morning, Kuya. At saka si Manong Jo. And of course,
The one and the only, si Atty. G. Oo, galing sa bakasyonan. Sabi ko mas gwapo siya dun sa pumalit sa kanya kahapon sa GMK. Bakit naman? Huwag mo Sabi niya, sabihin sino ba daw? Sabi ko, si William Tio. Si William lang? Siyempre, mas gwapo siya dun. Si William lang. William lang. Tiyan at tiyan pa lang, Atty. G. Ay, nako. Bukas magbibilang yan, magme-measure yan bukas. Idea na to. Kung ano ang kanyang measurement. Perfect body yan, kuya. Uso na ngayon. Bakit ba sabi? Bakit ba kayo nakikialam? Uso na may tiyan ngayon. Hindi, ang tawag daw dyan, kuya, dad bod. Ha? Dad bod. That bud? Dad bod. Bakit? Daddy body. Pagtatay. Dad bod. Chan? Oh. Don't bud. Dad bod. Akala ko yun yung mga beer belly. Love handles. Oo nga, bakit nga tinawag nilang love handles? You hate it, di ba? Hindi. Alam mo kung bakit love handles? Alam niyo ba ba't love handles yon? Bakit? May nahawakan ka. Handles. Oo, hindi. Handles eh. Kaya nga, pag yumakap ka sa isang tao, kadalasan, makita mo, dito mo hinahawakan sa tagiliran. Built-in belt bag. Diba? Hindi naman salbabida yan, Angela. Ako naman, Angel, tinitinan ko na lang sa punto na ganito. Mamatay ka man na malaki ang tiyan mo, ibig sabihin, kumakain ka. Marami kang perang samantalang kung namatay ka, tapos wala kang katyan-tiyan, nagpapakagutom to. At iba yun nga ang dialogue nila eh. Ang dialogue nga nila, pag sinabihan ka daw ng mataba ka, ang sasabihin mo, kasi marami akong pera. Pambili ng pagkain. Ikaw, bakit ka payat? Payat. Uy, kumakain ako kahit payat ako. Lakas kumain niya, kuya. At may isa pang sagot daw dyan. Pag sinabi sa'yo, bakit ang taba mo? Sasabihin mo daw ganito, alam mo, kaya ka lang payat kasi mataba ako. Diba? Hindi ako mataba, hindi ka payat. Diba? Kung di ako mataba, di ka naman payat eh. Diba? Kaya ka lang payat, mataba ako. Sabay irap sa talikod. Tsaka lahat naman, kuya, relative eh. It's all in the eye of the beholder. So, kahit sabihin mong mataba ka, pero napaka-cute. Diba? Ganon din naman yung itsura nung pag sinabi, ba't ang pangit mo? Kaya ka lang maganda kasi pangit ako. Diba? Talaga naman hindi naman kailangan, kuya, may contrast. Hindi naman pogi si Atty. George, kundi ako pangit. Diba? Walang point of comparison. Kaya nga sinabi ko, kuya, si William lang. Ang kapambihira. Si William. Di mo ba nakita mga kasabayan ni Atty. George? Rudy Fernandez. Alam mo ba yun? Hindi naman. Fernandez. Oo. Si Diego na daw ang kasabayan. Pero yun, kasabayan niya yun nung bandang huli. Pero ang talagang original na mga niyan, kontemporaryo. Sila Ronnie Ricketts. Juan Rodrigo. Mga kontemporary ko mga sila Mark Anthony Fernandez. Si Manong Joe, kontemporaryo yan, Leopoldo Salcedo. Naku, hindi ko na yung kilala. Agagano pa, kuya? Medyo lampas pa. Di ba? Hindi mo kilala. Hindi ko nakilala. Si Manny De Leon, hindi mo kilala. Hindi, kuya. Bata pa yun, De Leon nakilala. Sina Fernando Po Sr. Jess Lapid Sr. Yun. Diba yun ang nakapatay kuya, kaya nakapatay kuya ng dalawang hapon, isang bala lang ang ginamit. Si Jess Lapid Sr. Nilagay niya sa harap ng kutsilyo. Hindi, Lito Lapid yun eh. Lito Lapid ba yun? Jess Lapid, kuya, Jess Lapid na original. Original ba? Dalawang hapon magkabilaan, isang lang yung bala niya. Kuya, wag ka nang makapagtalo kay Tito Joe. Mas alam niya yun. Kasi yung kutsilyo niya sa harap ng baril niya. Kasi alam ko si Leon Guerrero gumawa nun eh. Ginaya na lang niya, kuya. Ginaya na lang. Pero tatanong ko kay Jess Lapid Jr. Kasi si Jess Lapid Jr. Hindi naman talaga Jess Lapid Jr. yun eh. Ano ba siya? Lloyd ang pangalan nun eh. Ginamit na lang niya sa daddy niya. Screen name. Kaya sabi ko, gawa kayo ng pelikula ng mga junior. Oo nga. Diba? The Junior. Di ba hindi? Mga junior yan eh. Efren Reyes Jr. Jess Lapid Jr. Tapos Bentot Jr. Marami yan eh. Marami yan junior. May Dolphy Jr. Diba? Marami yung mga junior. Kuya, incidentally, binabati natin si Senator Lito Lapid. Lagi yan. Araw-araw nanonood. Dito sa Good Morning, Kuya. Sinasabi niya sa akin yun dahil sabi nga niya, paano nyo nagagawa yung mga camera nyo na ando sa bahay? Laging ang ganda ng mga anggulo.
Sabi ko, hindi, si Kuya, magaling mag-ano. Sabi niya, nanonood ako lagi araw-araw sa Ay, Maya Payabak po, Senator. Kapampangan niya yung Senator eh. Wow. Ay, ka na ako namang kontemporaryo. Balo mo na inganak ng kay Senator Lito Lapid. Mark Lapid. Mark Lapid, kakyalong basketball eh. May balo ita. Sabihan ko keke. 5:59 na eh. Dakala salamat kay kayo kay. Attorney G, Beth Santiago, and Manong Jocas. Si Manong Jo, mamaya tatanungin ho natin ng mga panahon ng yung hapon. Panahon ni Friendly Nikki. Max Alvarado. Hindi naman panahon ng hapon. Yung kasi panahon ng hapon, wartime na yan eh. Balikan natin yung peacetime. Before that, panahon ng mga Amerikano. Diba, bago. PC pa ba yun? Bago lumad si Magellan. Good morning po sa ating mga kasambahay. Alas 5:59 na ho ng umaga. Ibig sabihin mag-aalas 6 na. May pasok ngayon, kaya gumising na po kayo. At hindi na natin ma-enjoy the same thing na na-enjoy natin ng Monday and Tuesday. Na sabi ni Angela ay pwedeng magpagulong-gulong at magpatumbling-tumbling sa EDSA. Ngayon ho ay uusad na lang kayo ng parang pagong. Wag naman sana, pero inaasahan ho ng lahat na magiging masikipan daloy ng trapiko dahil sa nag-uuwian, yung mga nag-long weekend, yung mga nanggaling sa kanilang mga probinsya, yung mga nagbakasyon, yung mga sinamantala ang mahabang weekend na ito para mag-unwind at magpa-beach-beach. Yan. At mag-alis ng cobwebs sa ulo. Diba nag-aagiw? Diba minsan nag-aagiw, mag-alis muna tayo ng cobwebs, yung mga nagsipa ng lata over the weekend. Kaya kilos na ho tayo, may pasok na yung mga babalik sa eskwela, babalik sa trabaho. Huwag ho tayo magpatumpik-tumpik at baka tayo maatraso na naman. Pataan po tayo sa ating mga pagbiyahe ngayong araw ng Miyerkules. Ngayon po ay November 2 na, 2016. Narito na ang kalawang paghataw ng mga balita. Libo-libong motorista at mga pasahero uuwi matapos ang mahabang bakasyon dagsana sa mga terminal, pantalan at paliparan sa bansa. Mas pinalawak na no window hours sa number coding scheme sa Metro Manila ipatutupad na ngayong araw. 20% ng mga sasakyan inaasahang mababawas sa mga lansangan. Pangulong Rodrigo Duterte hindi nababahala sa pagtigil ng Amerika sa pagbebenta ng assault rifles sa PNP. At isang opisyal ng PNP at Bureau of Customs pinatatanggal sa pwesto ng Pangulo. Sa detalye ng mga balita, natuloy din kagabi ang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Musuleo sa Davao City kung saan nakalibing ang kaniyang mga magulang matapos na maantala ang naunang schedule dahil sa masamang panahon. Pasado alas 10 ng gabi nang dumating ang Pangulo sa Roman Catholic Cemetery kasama ang bunsong anak na si Sebastian Duterte. Tahimik na lumapit ang Pangulo sa puntod ng mga magulang at pagkatapos ay humarap sa media upang sumagot sa ilang katanungan. Dito nabanggit ng Pangulo na kapag siya ay pumanaw na, ayaw niyang ilibing sa libingan ng mga bayani. Sa halip ay mas nais niyang mahimlay sa tabi ng kanyang mga magulang. Narito ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. The greatest honor that a man can have or can had in his lifetime is to be considered very aside from where I came from. Walang pinakamas honor para sa akin kundi itatabi ako sa nanay pati tatay ko. Sitwasyon naman sa North Luzon Expressway ang ating alamin mula po sa Balintawak. May hataw na balita si Nestor Torres live. Nestor? Yes, Kuya, magandang umaga at magandang umaga sa ating mga kasambahay. Pasado alas 4 nga ng hapon kahapon na mag-umpisang sumikip ang daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Pagpasok pa lang ng Bukawi Toll Plaza, mabagal na ang usad ng mga sasakyan hanggang makarating sa Balintawak EDSA. Bagamat may original na 21 toll collection points sa Bukawi Toll Plaza,
at nagdagdag na ang NLEX ng 8 toll lanes at 10 collection points na fishbone na dating yellow boot, hindi pa rin maiwasan ang pag-build up ng mga sasakyan sa toll plaza dahil sa pagdagsa ng mga motorista matapos ang long weekend. Moderate to heavy ang naging sitwasyon ng trapiko hanggang alas 2 kaninang madaling araw. Hindi bababa sa 200 metro ang pila ng mga sasakyan sa toll. Wala namang naiulat na major accident kahapon maliban na lang sa minor accident sa San Simon, Pampanga kung saan 2 closed van ang nagbanggaan. Wala namang nasugatan sa insidente, ngunit nagdulot ng bahagyang pagsikip sa trapiko sa parting San Simon hanggang Pulilan, Bulacan southbound. Upang matiyak naman na ligtas ang pagbiyahe, siniguro naman ng pamunuan ng Manila North Tollways Corporation na gumagana ang 66 nilang CCTV cameras. Paalala ng NLEX sa mga motorista na iwasang magpatakbo ng matulin at kung inaantok ay magpahinga muna sa mga gasoline station. Palaging i-check ang ilaw, baterya ng sasakyan, langis at tubig upang maiwasan ang anumang aberya. Inaasahan ng pamunuan ng NLEX hanggang mamayang tanghali ang dagsa ng mga motorista pabalik ng Maynila. Sa ngayon, kuya, ang sitwasyon dito sa NLEX sa Bukawi Toll Plaza ay medyo maluwag pa ang tali ng trapiko. Dito rin sa Balintawak ay medyo maluwag pa. Pero inaasahan, kuya, na sabi ng NLEX management bandang itong pag alas 6 hanggang mamayang tanghali ang patuloy na pagbabantay nila sa pagsikip ng daloy ng trapiko. At yan muna ating latest live mula dito sa Balintawak. Balik sa iyo, kuya. Maraming salamat, Nestor Torres, nagulat ng live mula sa Balintawak. Silipin naman natin ang pagdagsa ngayong araw na ito sa South Luzon Expressway ng mga motoristang pabalik ng Metro Manila galing po ng iba't ibang lalawigan sa Katimugang Luzon. Nandun naman natin kasama si Sherwin Kulubong na nagulat ng live. Sherwin? Yes, kuya, unti-unti nang naramdaman sa South Luzon Expressway ang pagtaas ng volume ng mga sasakyan sa north at southbound lane ng SLEX simula alas 7 kagabi. Ngunit ayon sa pamunuan ng SLEX, hindi umano ito nagtagal, partikular sa mga sasakyan sa Ayala at Calamba Toll Plaza na karaniwang naiipon ng mga sasakyan. Inaasahan nila na ngayong maghapon, kuya, dadagsa pabalik ng Maynila ang mga sasakyan mula sa iba't ibang probinsya ng Southern Tagalog Region. Tiniyak naman ng SLEX management na nakaantabay pa rin ang kanilang mga tauhan na nakahandang umasiste sa mga motorista upang mapabilis ang daloy ng mga sasakyan sa mga toll plaza. Naka-standby rin ang kanilang mga mobile patrol at emergency rescue unit sakaling magkaroon ng problema sa SLEX ang mga motorista. Samantala, kuya, nakapagtala ang SLEX ng 44 na nasira ang sasakyan at 3 minor accident. Simula yan kahapon ng alas 6 ng umaga hanggang kaninang alas 5 ng madaling araw. At yun po muna ang ating balita. Balik sa iyo, kuya. Maraming salamat, Sherwin Kulumong, nagulat ng live. At ito naman po ang pagtiyak ng ilang bus company sa Baguio City. Sinasabi nila na meron silang sapat na bus para ma-accommodate yung ating mga bakasyonista na pabalik sa Maynila ngayong araw na ito. Narito ang hataw na balita ni Grace Doctolero live. Yes, Grace. Ay magnabigat Manong Daniel at naimbay nga bigat kada kayo amin ilang araw pa bago matapos ang mahabang bakasyon ay fully booked na ang biyahe ng ilang bus company dito sa Baguio City na pabalik ng Maynila. Ito ay dahil marami sa ating mga kababayan ay maagang bumili ng tiket upang hindi mahirapan sa inaasang buhos ng mga magbibiyahe ngayong araw. Kuya, sa tala ng Baguio City Tourism Office, nasa 500,000 mga bakasyonista na dumagsa sa syudad nitong mga long weekend. Ngunit tiniyak ng mga bus company na may sapat na biyahe upang ma-accommodate ang mga ito. Sa katunayan, nila kada 10 minuto ay may umaalis na bus mula sa mga istasyon. Kagabi ay nagsimula ng magdatingan sa mga bus terminal dito sa lungsod ang mga pasahero. At dahil dito ay mahigpit pa rin ang pinatutupad na seguridad ng Baguio City Police Office upang maiwasan ang anumang untoward incidents. Ayan munang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, kuya. Maraming salamat, Grace Doctolero, nagulat ng live mula sa Baguio City. Mula sa Luzon, magtungo naman tayo sa Visayas. Madaling araw pa lamang ay nasa bus terminals na sa Cebu City ang ilang pasahero upang maagang makauwi at makahabol sa pasok sa eskwelahan at trabaho matapos ang long weekend. Mula sa South Bus Terminal sa Cebu, may hataw na balita, si Gladys Maytuabi live. Yes, Gladys, go ahead.
buenas, maayong buntag Angela, Kuya at sa ating mga kasangbahay. Bandang alas 12 pa lamang kaninang madaling araw ay may ilang pasahero na ang nakaabang sa South Bus Terminal sa Cebu City upang bumiyahe pabalik sa kani-kanilang probinsya matapos ang mahabang bakasyon. Ayon sa mga nakausap nating pasahero, inagahan nila ang pagbiyahe upang makaiwas sa traffic at rush hour. Ito ay upang makahabol sa mga pasok sa eskwelahan at trabaho ngayong araw. Bagaman hindi pa gaano karami ang mga tao sa terminal, nakaalerto pa rin ang mga pulis upang panatilihing mapayapa ang lugar at matiyak ang seguridad ng publiko. Ayon kay PO1 Cyrus Intero ng Cebu Provincial Police Office na nakabantay sa terminal, wala pa naman silang naitatalang anumang untoward incident. Inaasahang maya-maya pa ay madadagdagan ang bilang ng mga pasahero na magsisiuwian. Ang Cebu South Bus Terminal ay mayroong 30 functional CCTV cameras upang mag-monitor sa sitwasyon dito. At yan muna ang ating update gikan diri sa Cebu City. Angela? Maraming salamat sa iyo, Gladys May Tuabi, live na nagulat mula sa Cebu. Sa bahagi naman ng Mindanao, normal pa ang biyahe ng mga eroplano sa Zamboanga International Airport. Ito ay sa kabila ng nararanasang masamang panahon sa rehiyon. Tiniyak naman ng mga otoridad na handa sila sa pagdating ng bulto ng mga pasahero sa paliparan ngayong araw. Mula sa Zamboanga International Airport, may hataw na balita si Dante Amento, live. Dante? Yes, magandang umaga Angela, magandang umaga Kuya at sa ating mga kasambahay. Angela, inaasahan nga ngayong araw na dadagsa dito sa Zamboanga International Airport ang ating mga kababayang biyahero na mula sa iba't ibang probinsya ang uuwi matapos ang long weekend. Partikular na po riyan yung mga umaasa o kaya hahabol sa trabaho at eskwela ngayong umaga. Ang mga ito, Angela, ay manggagaling sa buong Peninsula Region at Basulta area o Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Mahigit 10 flights lamang kapwa ng Philippine Airline at Cebu Pacific magmumula sa Zamboanga kada araw, kabilang narito ang dagdag na flights ng Cebu Pac nitong holiday season. Kaya naman, Angela, maaga pa lang ay nasa paliparan na ang ilan sa ating mga kababayang bibiyahe upang huwag maiwan ng kanilang flight. Pakiusapan ng mga otoridad sa mga biyahero na siguraduhin hindi magdala ng mga ipinagbabawal na bagay tulad ng baril, mga nakakalasing na inumin at iba pang matutulis na bagay. Ito ay upang makaiwas sa abang. Bibiyaheng galing sa Zamboanga Region at Basulta area ay dadaan nga dito sa paliparan. Masa doble pa ang ginagawang pagbabantay ng mga otoridad. Bukod sa mga gwardya at mga pulis na nagsasagawa ng inspeksyon sa mga pumapasok na mga sasakyan sa paliparan, ay may mga sundalo din na nasa palibot upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayang uuwi. Samantala, posible namang magkaroon ng pagkadelay sa mga flights dahil sa nararanasang masamang panahon sa Mindanao dulot ng bagyo. Maaaring makansila pa ito, depende sa magiging lagay ng panahon. Sa Mindanao dulot ng bagyo. Maaring makansila pa ito, depende sa magiging lagay ng panahon. At yan pa muna ang update mula dito sa Zamboanga International Airport. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Dante Amento, live na nagulat mula sa Zamboanga City. Inaasahan namang madaragdagan pa sa susunod na 3 araw ang naitalang 20,000 pasahero sa Batangas Port na bumiyahe na kagabi pauwi sa Metro Manila at iba pang kalapit na probinsya. May hataw na balita si Vincent Octavio, live. Vincent, go ahead. Magandang umaga, Angela. Simula pa lamang kagabi ay nagdatingan na ang mga bulto ng pasahero sa Batangas Port. Ang mga ito ay nagmula sa ilang lugar ng Visayas Region at Southern Luzon na pabalik ng Metro Manila at kalapit na lalawigan matapos ang mahabang bakasyon. Ayon sa Philippine Ports Authority, tinatayang aabot sa 20,000 pasahero ang bumiyahe kagabi hanggang kaninang madaling araw. Inaasahan namang madaragdagan pa ito sa susunod na 3 araw. Samantala, kakaunti naman ang nakumpiskang mga ipinagbabawal na gamit sa pantalan ngayong taon. Ayon sa mga otoridad, malaki ang naitulong ng palaging pagpapaalala sa mga pasahero sa tulong na rin ng media. Nananatili naman na nasa full alert status ang PPA, gayon din ang mga katuwang ng ahensya tulad ng Philippine Coast Guard, Red Cross at Philippine National Police. At yan muna ang latest live mula dito sa Batangas Port.
Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Vincent Octavio, live na nagulat mula sa Batangas Port. Epektibo na ngayong araw ang Expanded No Window Hours Policy ng Interagency Council for Traffic o IACT. Sa pamamagitan nito, inaasahang mababawasan ang volume ng mga sasakyang bumibiyahe sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Epektibo na ngayong araw ang mas malawak na suspensyon ng window hours policy sa number coding scheme. Sa ilalim ng regulasyon, ipinagbabawal na sa mas maraming lugar ang pagbiyahe ng mga sasakyan na nakapaloob sa number coding bawat araw. Mas pahahabain na rin ang oras ng implementasyon ng coding system na magsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sa inisyal na pagtaya ng Interagency Council for Traffic o IACT, halos 20% ang mababawa sa volume ng mga sasakyan sa Metro Manila kapag naipatupad na ang nasabing polisiya. Tatagal ang implementasyon ng no window hours hanggang sa January 31 sa susunod na taon. So ito po lahat ginagawa natin para talaga makontrol ho natin yung traffic for the holidays. Samantala, pinag-aaralan na rin ngayon ng IACT ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga motoristang illegal na nagpaparada sa mga kalsada. Yung gumagawa niyan, alam naman niya na bawal yun eh. And yet he does it, she does it. Alam niyo ba that one illegally parked vehicle in any lane takes out the whole lane immediately? Kakatulungin ng Traffic Enforcement Group ang mga opisyal ng bawat barangay sa pagmomonitor ng illegal parking upang madisiplina ang mga motorista. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa iba pang balita, kinumpirma ng Philippine Coast Guard na hindi sila nagpadala ng sea vessel sa Bao de Masinloc o Scarborough Shoal bago pa man magtungo si Pangulong Rodrigo Duterte sa China para sa kanyang state visit. Ito ay upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan ng dalawang bansa. Una nang nagtiyak ang Pangulo ang ng pagkakaroon ng mabuting ugnayan ng Pilipinas at China sa ilalim ng kanyang administrasyon. Narito ang pahayag ni Commander Armand Balilo, ang tagapagsalita ng PCG. Wala kaming monitoring doon kasi wala kaming vessel na pinapunta ron. Simula nung umalis yung Pangulong Duterte papunta ng China, hindi pa kami nagpadala uli ng barko. Dahil na rin sa guidance ng Task Force West Philippine Sea. Tsaka hindi rin magkaroon ng anumang insidente para magdulot ng pagkabalam doon sa mga usapin ng Pangulo at saka ng Chinese leadership. Samantala, bagamat malaya ng nakapangingisda sa pinag-aagawang teritoryo, pinapayuhan pa rin ng PCG ang mga Filipino fishermen na manatiling alerto at mapagmatsyag sa mga Chinese Coast Guard sa lugar. Hindi naman nababahala si Pangulong Rodrigo Duterte sa balitang ipinatigil ng Estados Unidos ang pagbebenta ng assault rifles sa Philippine National Police. Batay sa ulat, hinarang ng US State Department ang pagbebenta ng 26,000 assault rifles sa PNP matapos mabahala ang isang US Senator sa umano'y nangyayaring human rights violation sa bansa. Hindi naman natinag dito ang Pangulo dahil may ibang bansa naman na handang tumulong sa Pilipinas tulad ng Russia. Narito ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang pagtakot niya sa akin, hindi siya pabili ng armas. Karaming di bomba dito. Remember what the Russian the diplomat said. Come to Russia, we all have here anything you need. Isang opisyal ng pulis sa Makati at isang high-ranking official naman sa Bureau of Customs ang ipinatatanggal sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang hataw na balita ni Victor Cosare. Ipinatatanggal sa pwesto at ipinasususpinde ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang police inspector sa Makati dahil sa pangingikil umano nito sa mga turista. Ipinag-utos din ng Pangulo ang pagsasagawa ng summary dismissal proceedings upang matanggal sa serbisyo ang nasabing opisyal sa lalong madaling panahon. Ayaw ko na yung matagal na summary dismissal. Or if you want, at your convenience, so sino itong inspector na ito, you better resign. Because I said, I repeat to all of you, kayong mga either huminto kayo o humintuin ko kayo. Ipinaaalis din ng Pangulo sa pwesto ang Deputy Chief for Intelligence ng Bureau of Customs.
Hindi inilahad ng Pangulo ang dahilan, subalit kakausapin muna niya si Customs Commissioner Nicanor Faeldon kaugnay dito. Suspended and out immediately. Kung ayaw niya umalis sa customs, ako ang papaalis sa kanya. Kaugnay nito, inatasan ng Pangulo ang National Bureau of Investigation na tutukan ang pag-iimbestiga sa mga kaso ng graft and corruption. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Rina Villamor. Hey Rina, good morning. Good morning, Angela. Here are the latest news from different parts of the world. At least 10 Pakistani workers were killed and more than 50 injured by a huge blast in an oil tanker at a shipbreaking yard. The leader of the Shipbreaking Workers Union says a big explosion and fire engulfed the vessel moored in Gadani, northwest of the port city of Karachi. The cause of the blast is yet to be confirmed, and according to the trade union officials, the death toll could rise. Malaysia signs an agreement to buy 4 Chinese naval vessels and pledges to handle South China Sea disputes bilaterally with Beijing. The vessels are known as littoral mission ships, small crafts that operate close to the shore. 2 will be built in China and the other 2 in Malaysia. The move marks Malaysia's first significant defense deal with China at a time of rising tension in the South China Sea. Malaysian Prime Minister Najib Razak arrived in China on Sunday at the invitation of Chinese Premier Li Keqiang for a week-long visit to build closer ties and seek investment. Meanwhile, United Nations Secretary General designates Antonio Guterres to talk about UN reform at a summit of Portuguese-speaking nations in Brazil. Thiago Silva has the news. O nomeado secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, esteve no Brasil segunda-feira para participar de um encontro de países de língua portuguesa. Antônio encontrou-se com o líder brasileiro Michel Temer, que sediou o evento, no qual se reúne diversos países como Portugal, Angola e Timor-Leste. Levando em consideração a experiência humanitária de Antônio, espera-se que ele persista na realização da reforma da estrutura das Nações Unidas para melhor responder às necessidades das pessoas desabrigadas fugitivas de guerra. Esforços anteriores para a reforma das Nações Unidas fracassaram. Falando em Brasília, Antônio promoveu um papel para as nações falantes de luso, para ajudarem a estimular mais a mudança no órgão internacional. Há aqui um enorme papel de ser um traço de união na vida internacional que a CPLP pode desempenhar. Eu gostaria de dizer que a esse respeito, a CPLP pode inteiramente contar com o futuro secretário-geral das Nações Unidas, mas também quero dizer que as Nações Unidas contam com a CPLP para que esse papel possa ser exercido com grande empenhamento e com grande eficácia. Muito obrigado. Na conferência de 2 dias, os membros da CPLP persistiram firmemente por mais cooperação das áreas de comércio, como também por forte participação para o órgão nos fóruns internacionais. Thiago Silva, UNTV, Notícias e Resgate, Brasil. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angela. Thank you, Rina. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Samantala, narito po ang mga dapat ninyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Kasunduan sa permanenteng tigil putukan, posibleng lagdaan ng government at CPP, NPA, NDFP Peace Panel ngayong taon. 2 biktima ng aksidente sa motorsiklo sa San Pedro, Laguna, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Filipino boxing icon Senator Manny Pacquiao nasa Las Vegas na para sa kanilang laban ni welterweight champion Jesse Vargas. Pangulong Rodrigo Duterte umaasang mananalo ang pambansang kamao sa laban sa Linggo. Dating driver na nagkaroon ng tinatawag na pugita o pterygium na isang problema sa paningin. Matagumpay na naoperahan sa tulong ng UNTV at Fatima University Medical Center. Pugita sa... Pugita. Oh. Alam mo ba yung pugita? Maliit na pusit. Yun.
Octopus. Maliit na octopus. Hindi pusit. Pugita. Nakakain ka na nun, Attorney G? Oo, kuya. Sarap yun, di ba? Pugita? Yung maliit lang. Yung malalaki, may maliit lang. Hindi, maliliit meron. Baby. Kinakain pugita? Yes, masarap. Sarap adobohin yun. Pugita. Pugita? Hindi ako Maliliit kumakain. na octopus. Hindi ako kumakain ng tentacles ng ano eh. Iba kasi alam mo, hindi Parang pusit pugita. na rin yan. Hindi pugita, alam mo eh. Pogi. Kala ko maliliit. Ikaw, kuya. Pogi naman. Wala Una naman nakita mo. Wala ako sinabi. Ikaw ang may Ayun, sinasabi. natatakot ako sa tentacles. Natatakot talaga. Alisin mo. Talaga. Kailangan nilalagay niyo talaga sa monitor na. Saan? Alin? Yung ano? Tentacle. Ng pugita? Ayaw niya. Ayoko talaga. Pogi lang talaga yung gusto ko. Ayoko talaga ng pugita. Pero di ba meron binibenta ng barbecue na ano? Ayoko nga. Yung pinaka ng pugita. Yung may mga bilog-bilog. Yung yung mismong niya. Calamares. Iba naman yung calamares. Sabi nila calamares. Calamares yung Kama kayo eh. Yung mismo may barbecue na gano'n, yung tentacles yung mismong tentacle. Yung may mga bilog-bilog na maliliit. Pugita. Di ba kasi yung tentacles may mga Ay, parang butlig-butlig. Yun yung pang-sack nila. Bakit ano problema mo sa pugita, Be? Ha? Natatakot ka? Natatakot eh. Hindi ka takot sa buntot pagi. Iba yun. Diretso lang yun eh. Pagka nag-dive ka sa ilalim ng makakita ka ng mga pugita. Pugita? Maganda yung pagka... Yan ang yun ang tinatawag na opposite. Oo nga. Kasi pag ganun yung Opposite. Kasi pag ganun daw. Pag ganun yung langoy. Opposite. Okay. Ha? Okay. 6:25 na po. Maraming salamat sa inyo dyan. Yan po ay kalawang pagharo ng mga balita ngayong umagang ito. Araw ng Miyerkules. Ados na sa buwan ng Nobyembre taong 2016. Babalik pa po ang Good Morning Kuya. La 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 la. Sina Kuya at Monica para sa ikatlong paghataw ng mga balita sa Good Morning Kuya. Maraming salamat, Attorney George Bet Santiago at si Manong Jocas. At muli po, isang magandang araw sa inyo. Araw ng Miyerkules, November 2, 2016. Sabayan pa rin tayo napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At live din po tayo sa ating Facebook account at sa untvweb.com via live streaming at maging sa ating UNTV mobile applications na pwede nyong i-download ng libre sa iOS at sa Android. Sa mga ngayon pa lamang po nagbukas ng kanilang mga telebisyon, narito na ang mga hataw na balita sa umagang ito. Kasunduan sa permanenteng tigil putukan na posibleng nagdaan ng government at CPP, NPA, NDFP Peace Panel ngayong taon. 2 biktima ng aksidente sa motorsiklo sa San Pedro, Laguna, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Filipino boxing icon Senator Manny Pacquiao nasa Las Vegas na para sa kanilang laban ni welterweight champion Jesse Vargas. Pangulong Rodrigo Duterte umaasang mananalo ang pambansang kamao sa laban niya sa Linggo. Dating driver na nagkaroon ng tinatawag na pugita o pterygium na isang problema sa paningin, matagumpay na naoperahan sa tulong ng UNTV at Fatima University Medical Center. Sa detalye ng mga balita, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang sakay ng motorsiklo na naaksidente sa boundary ng San Pedro at Binyan sa Laguna. Narito ang hataw na balita ni Sherwin Culumong. Pauwi na ang magkasintahang sakay ng motorsiklo nang maaksidente sa boundary ng San Pedro at Binyan sa Laguna pasado alas 8 kagabi. Ayon sa mga biktima, nagitgit sila ng mga kasabay na motorsiklo kaya sila sumemplang sa kalsada. Nagtamo ng gasgas sa kanang tuhod, binti at kamay ang driver ng motorsiklo na si Mardinel Lorica, habang multiple abrasion naman ang tinamo ng angkas nito na si Laika Medinilla. Rider sa harapan namin na gumagamit ng device habang nagmamaneho.
Sobrang bagal niya, swerving pa. Bumubusina kami, wala siyang respond. Hanggang kinain na yung daan namin, panic braking kami mula doon. Yung mabuhangin, skip na kami. Matapos lapatan ng pangunang lunas ng grupo ang mga biktima, ay tumanggi ng magpadala ang mga ito sa ospital. Sa halip ay nakiusap ang mga ito na magpatid sa bahay nila sa Bayanan, Muntinlupa City. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Posibleng lagdaan ng pamahalaan at Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front ang kasunduan sa pagpapatupad ng permanenteng tigil putukan bago matapos ang taon. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Pinag-aaralan na ng government at CPP-NPA-NDF Peace Panel ang pagkakaroon ng kasunduan sa permanenteng tigil putukan. Ito ang inihayag ni GPH Peace Panel Chairperson at Labor Secretary Silvestre Bello III. Ayon sa kalihim, nitong nakalipas na buwan sana nakatakdang lagdaan ng magkabilang panig ang joint permanent ceasefire, ngunit humiling sila na magdagdag ng panahon upang mapag-aralan muna ito bago tuluyang ideklara. Nag-usap kami nung siguro 2 linggo na nakakaraan na humingi kami kasi ng extension, di ba? Dapat nung October 3, nagfirmahan kami ng joint permanent ceasefire. Pero humingi kami ng more time para pag-aralan yung terms of reference ng ceasefire, kagaya ng what they consider as a hostile act, what they consider as a mode of monitoring yung compliance with this ceasefire. Nakatakda namang magpulong ang dalawang panig hinggil sa naturang kasunduan ngayong katapusan ng buwan o sa unang linggo ng Disyembre. Samantala, positibo ang Government Peace Panel sa magandang resulta ng nagpapatuloy na usapang pangkapayapaan, lalo na't sumang-ayon sa tigil putukan ang CPP-NPA. Ang tingin ko talaga positive dahil unang-una, maganda ang pag-usap namin. Walang suspension, walang debate, walang bibigat. Maganda, the atmosphere is always very cordial. For the first time, pumayag ang NDF na pag-usapan. Napag-usapan lang ang ceasefire. Noong araw, in my 10 or 12 years of experience in the peace process, never nilang gusto pag-usapan ang ceasefire. Sa ngayon, kapwa pinaiiral ng magkabilang panig ang indefinite unilateral ceasefire habang isinasagawa ang peace negotiations. Sa ikatlong linggo ng January 2017, nakatakda ang pangatlong round ng formal peace talks. Kung magtutuloy-tuloy ang magandang development na ito, target na maibalangkas ang pinal na usapang pangkapayapaan sa July 2017. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa iba pang balita, nilinaw ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi lahat kundi mga permanent checkpoints lamang ang kanyang ipinatatanggal. Ayon sa Pangulo, hindi niya ipinagbabawal ang mga mobile checkpoints lalo na kung may konkretong dahilan para dito. Samantala, binigyan din ng punong ehekutibo na nananatiling nasa ilalim pa rin ng state of national emergency on account of lawless violence ang buong bansa. Nangangahulugan na katuwang pa rin ng pulisya ang militar sa pagsasagawa ng law enforcement operations. Apektado pa rin ang umiiral na Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao Region. Bunsod nito, makararanas na maulap na may mahina hanggang katamtamang pagkidlat, pagkulog ang Kabisayaan, Mindanao at Kabikulan, gayon din sa lalawigan ng Cagayan, Apayao, Ilocos Norte at Isabela. Pulo-pulong mga pag-ulan naman ang inaasahan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Samantala, 2 tropical depression naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang binabantayan ng Pag-asa. Ang bagyo na namataan sa layong 1,445 kilometers silangan ng Visayas ay may posibilidad na pumasok sa PAR sa loob ng 24 na oras. Samantala, ang bagyo naman na nasa mahigit 2,000 kilometro ang layo sa silangan Luzon ay hindi papasok ng Philippine Area of Responsibility. Alamin naman natin ang iba pang balita sa iba't ibang panig ng bansa mula sa Davao City. Ihahatid sa atin ni Victor Cosare ang ating mga balitang prom day. Ayon
Mayong buntag, Victor. Mayong buntag, Kuya Daniel, o gani ang mga balita gawas sa kauluhan. Desidido ang ginikanan sa duha ka bata nga namatay sa aksidente sa Malvar, Batangas ni adtong Lunes nga pasakaan og kaso ang driver sa ilang gisakyan nga L300 van. Kagahapon midangup sila sa presinto aron ireklamo ang driver nga giilang si Joseph Fernando. Reckless imprudence resulting to homicide, physical injury and damage to property ang mga kaso nga posibleng atubangon ni Fernando. Aniya ang kabahin sa mga gipamulong ni Police Senior Inspector Arwin Caimbon, ang hepe sa Malvar, Batangas Police Station. Ang magulang nitong dalawang namatay, itong si Julie Fernando Idalanon. Pumunta rito yung magulang at magpa-file daw sila ng kaso. So, hinihingi namin ng death certificate ng anak niya para makapag-file na tayo ng kaso doon sa driver ng L300 van. Una nang gibutyag sa mga pulis nga miangkon ang driver sa van nga nakainom siya og ilimnong makahubog sa dihang nagmaneho pabalik sa Maynila. Samtang nakagawas na sa ospital ang 14 ka mga tao nga nangaangol tungod sa maong aksidente. Wala pa mihubas ang baha sa pipila ka lugar sa Bulacan. Samtang gipahimuslan sa mga lumulupyo sa maong probinsya nga ang taas nga bakasyon aron malimpyo ang lapok ug mga basura nga naanod sa baha. Ang balita gikan kang Nestor Torres. Sa halip na magbakasyon nitong long weekend, may nabuti ng ilan sa ating mga kababayan sa Bulacan na manatili na lamang sa kani-kanilang bahay upang maglinis. Ito ay dahil sa iniwang basura at putik ng ilang araw na pagbaha sa lugar. Nitong nakalipas na buwan, kabilang ang lalawigan sa naapektuhan ng magkasunod na bagyong Karen at Lawin. Ayon sa ilang mga residente, nagdesisyon sila na wag nang magtungo sa sementeryo at sa halip ay sinupin na lamang ang mga kagamitan at maglinis sa kapaligiran. Kailangan magligpit-ligpit muna kami, kaya hindi kami makakarating ng sementeryo at hindi na rin kami makakabili ng kandila at bulaklak. Pagkain na lang namin sa araw-araw. Mahal kasi mga kandila at bulaklak ngayon eh. Saka maglilinis pa kami. Ayan, may mga bakura, napakadaming basurang tinangay ng agos. May ilang lugar naman sa Bulacan na hindi pa rin tuluyang humuhupa ang baha. Tulad na lamang sa Barangay Bulusan at San Jose. Wala nang umulan, baha na kami dito. Ngayon, nung dumating ang bagyong Lawin, lalong tumaas ang tubig dito. Binaha na kami. Kurong tumagal na mga isang buwan. Mahirap nga sa akin ang lumusong. Una-una, meron akong sakit, may diabetes sakit, bawal sa akin, baka ako'y magkasugat, mahirap, delikado. Nanawagan naman sa lokal na pamahalaan ang mga residente dito sa Bulacan na malapit sa Pampanga River na mapataasan ang kalsada sa kanilang lugar upang hindi madaling bahain tuwing tag-ulan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Gipang apod-apod na sa 200 ka mga pamilya sa Ormoc City nga grabing naapektuhan sa Super Typhoon Yolanda niadtong 2013 ang ulahing batch sa mga permanent housing units. Si Jeneline Gakit alang sa maong balita. Naihatag na 200 nga pamilya nga beneficiaryo ng SM Cares Housing Project ka Ormoc City ang mga permanent housing unit. Sumalakan SM Prime Holdings Incorporated, Vice President Marisa Fernan, asya inian katapusan nga batch balay nga ira ipapanhatag ang mga biktiman Super Typhoon Yolanda ha Visayas Region. Nauna na nga naihatag ang mga Yolanda survivors sa Tacloban City ang 400 nga housing units sadtong Abril. Waray liwat iginagi ang lokal nga panggobyernuhan ang pagpilian benepisyaryo para malikayan ang pamumulitika. Social services arm nila ang pumipili ng beneficiary kasi may criteria tayo para mabigyan yung pinaka-deserving, no? Kasi yung mga bahay, kahit yung original beneficiary kunyari mamatay, pwede nilang i-hand down sa immediate family members nila. Team Usliwat nga nagpapasalamat ang mga resipient sa pagkakaadan permanente nga urukyan kay ang kadaman hini inag-uukoy laha mga bank houses, ang iba naman inagpipliti laliwat. Kadaghanon na mo
una gud mi nga na kaangkon og balay. Salamat. Nakakuha mi kanang balay nga wa gud mi gasto. Nakaangkon jud mi bisag ko gud mi gasto. Dako kay ning gitabang kayo namo sa amo pamilya, labi na kami nga biktima sa Yolanda. Dako kay ning tabang namo kay wa na mi balay nga kapuy-an. Samtang mahugot liwat nga igindidiri ang mga benepisyaryohan pabalay ang pagbaligya o pagpapapliti ang mga kinarawat nga housing unit. Jeneline Gakit, UNC Binotisyangan Bulig, Tacloban, Leyte. O gana ang mga balita nga atong gitutukan sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Gikan driya sa Dakbayan sa Davao, balik diya sa kauluhan, Kuya Daniel. Salamat Victor Cosare, gikan sa Davao City. Alamin naman natin ang mga kalagayan po ng lansangan sa oras na ito sa pamamagitan ni Joan Dano live. Joan, go ahead please. Yes, magandang umaga sa iyo, Kuya. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kasambahay. Dahil back to school, back to work na po tayo ngayong araw po ng Miyerkules. Dahil back to regular working day na po tayo ngayong araw. Sa mga kababayan po natin na maglalakbay na po sa mga oras na ito, ay asahan na po natin ang mabigat na daloy ng mga sasakyan, lalo na po rito sa malaking bahagi ng EDSA southbound. Alamin po natin ang lagay ng trapiko. Sa mga kababayan po natin na babiyahe na sa mga oras na ito, sa mga manggagaling po dyan sa may North Avenue going to EDSA Quezon Avenue, bahagya pa pong maluwag ang daloy ng mga sasakyan. Magsisimula pong bumagal ang daloy ng mga sasakyan sa may bahagi po ng Nia Road. Tuloy-tuloy na po ang moderate to heavy traffic hanggang sa may area po ng P. Tuason, Cubao Main Avenue, Santolan hanggang dyan po sa may lugar ng White Plains, Connecticut. Mabigat na rin ang sitwasyon ng trapiko sa may bahagi ng Mega Mall hanggang Boni Pioneer. Gayun din po pagsapit nyo dyan sa may area ng Magallanes hanggang Trampo ay mabagal na rin po ang daloy ng mga sasakyan. Sa mga papunta naman po ng northbound area, magiging maluwag pa ang sitwasyon ng traffic. Liban na lamang po sa may bahagi ng Magallanes hanggang sa may area po ng Buendia. Sa mga daraan naman po sa may Commonwealth Avenue sa eastbound para po sa mga patungo ng Fairview, Quezon City, magiging maluwag at tuloy-tuloy pa po ang kanilang mga pagbiyahe sa mga oras na ito. Habang ang mga nasa westbound area naman sa mga babiyahe po patungo ng Manila area, asahan na po ng ating mga motorista ang moderate traffic dyan po sa may bahagi ng Elliptical Road. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa kayo po ay makalabas dito po sa may EDSA Quezon Avenue. Silipin naman natin ang ilan sa ating mga live traffic points. Unahin po natin itong sa may area ng EDSA Balintawak. Ang mga sasakyan po na makikita nyo ngayon sa inyong mga TV screen sa mga patungo po ng Muñoz ay wala pong masyadong magiging problema dahil maluwag at tuloy-tuloy po ang inyong magiging pagbiyahe. Light traffic rin po ang sitwasyon para naman doon sa ating mga kababayan na babiyahe po patungo dyan sa may area po ng NLEX o di naman po kaya yung mga papunta po ng Monumento. Dito naman po sa Baclaran Rojas Boulevard, sa mga kababayan at mga commuters po natin na babiyahe patungo ng Manila area ay medyo paghandaan na po natin ang mabigat na daloy ng trapiko sa may area po na yan habang magiging maluwag naman at tuloy-tuloy ang kanilang pagbiyahe para po dun sa ating mga kababayan na patungo naman dito sa may Coastal Baclaran o yung mga kababayan po natin na magpupuntahan naman dyan po sa may area ng Cavite. Habang dito naman po tayo sa may Sukat Road, ito naman pong nakikita nyo ngayon sa inyong mga TV screen sa mga patungo po ng Sukat Highway ay magiging maluwag at tuloy-tuloy rin po ang pagbiyahe ng ating mga kababayan. Gayun din po, light traffic ang mararanasan ng ating mga motorista para naman po sa mga patungo ng NAIA Terminal. Kuya, muli nga natin ipinapaalala sa lahat ng ating mga motorista na epektibo na po ngayong araw ang pagpapatupad ng expanded no window hours policy, gayon din po ang extended hours sa number coding scheme. Ibig po sabihin, Kuya, iiral ang ating number coding simula ngayong alas 7 ng umaga at tatagal hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Epektibo po ang regulasyon na ito hanggang sa January 31 ng susunod na taon. Yan muna ating gabay sa kalsada. Balik sa iyo, Kuya. Maraming salamat, Joan Dano, nagulat ng live mula sa Quezon City. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunsad.
Yes, Angel. Thank you, Monica. These are the news abroad. Residents of New Delhi woke up to a blanket of smog on Monday as air quality deteriorated sharply overnight in India's capital, triggering warnings that even healthy people were at risk of respiratory problems. Diwash Rai has the news. नई दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। इस साल ये समय आमतौर पर वायु की गुणस्तर में काफी ह्रास आया है। पटाखा से निकलती धुआं और हिंदुओं की बत्ती के त्योहार और शहर से नजदीक फसल लगाने से पहले खेतों की सफाई के लिए लगाई हुई आग की वजह से शहर और बिगड़ गया है। पर्यावरणविद कहता है कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी शहर दिल्ली में प्रदूषण की स्तर काफी ऊंचाई तक है। सर्वसाधारण की स्वास्थ्य जोखिम में है। रविवार को वायु प्रदूषण स्तर संकटजनक स्थिति तक पहुंच गया है। It is a fact that each year governments are not acting decisively, strongly to control pollution. नई दिल्ली के एक वरिष्ठ मंत्री कहता है कि बढ़ती हुई प्रदूषण को नियंत्रण करने का तरीका अपनाने के बारे में सरकार चिंतित है और एक समिति भी गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाई है, वो सारे अपने डिटेल के अंदर रिकमेंडेशंस दे रही हैं विद टाइमलाइंस कि भी क्या क्या काम किस संस्था ने करना है, कब तक करना है, उसमें क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट है और कौन उस कॉस्ट को बियर करेगा। पूरी बना के हम एक्शनेबल पॉइंट बना के दे रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मई महीने में दुनिया की 10 वायु प्रदूषित शहरों में से भारत चौथा स्थान पर है। हर साल अक्टूबर और नवंबर के बीच में मनाया जाने वाली दिवाली वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण स्तर को बढ़ावा करता है। पटाखे फोड़ना त्योहार की एक महत्वपूर्ण परंपरा के कारण बना है। मनाने का भी तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो भूल जाते हैं पब्लिक और पैसा उड़ाते हैं और लेकिन उसके वजह से बहुत पोल्यूशन बढ़ता है, नॉइज पोल्यूशन है, तकलीफ होता है पब्लिक को। तो ये समझ के अपन आगे चलना चाहिए। पिछले साल प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक आदेश के अनुसार 15 सालों से ज्यादा चलाई हुई सारी सवारी साधनों को प्रतिबंध लगाने के लिए पूर्व राज्य सरकार ने अदालत के आदेश को नजरअंदाज किया है। प्रदूषण के कारण गतिविधियों पर अन्य प्रतिबंध के बावजूद भी विशेषज्ञों का कहना है कि वे प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ खास नहीं किया है। दिवस राय, UNTV समाचार और उदार, मुंबई, भारत। One of the 3 opposition activists freed from jail by the government of Venezuelan President Nicolas Maduro calls for release of more political prisoners. Carlos Melo was released from prison on Monday along with 2 other activists, Andres Moreno and Marco Trejo. Melo calls on the government and Venezuelan Foreign Minister Delcy Rodriguez to first recognize that there are political prisoners being held in Venezuela. The opposition has conditioned further dialogue with the government with the release of political prisoners and a national vote on Maduro's rule. The opposition says around 100 Maduro opponents remain in jail. In other news, a hospital in Yemen says malnutrition is on the rise due to the country's ongoing conflict. Hodeidah Hospital has received 681 malnutrition cases over the past year and 85 of them have died. Chief Nurse Abdo Abaid says there have been many cases of malnutrition lately as a result of the aggression and siege and lack of material and financial means to attend to the patients. The coastal city of Hodeidah has been faced with malnutrition, poverty and starvation since war broke out in the country. Saudi-led coalition has been fighting the Houthi movement in Yemen since March 2015. And those are the news abroad. Back to you, Monica. Thank you, Angel. Naoperahan ng isa nating kasambahay na mayroong tinatawag na pugita o pterygium, isang uri ng problema sa paningin, sa pamamagitan ng UNTV at partner in public service Fatima University Medical Center. Narito ang hataw na balita ni Jun Suriao. Dating driver ang 47 anyos sa si Mang Roy Espiritu, residente ng Barangay San Roque, Antipolo City, Rizal. Ngunit mula nang lumabo ang paningin, natigil siya sa pagmamaneho at tumutulong na lamang sa kanyang asawa sa pagtitinda upang may panusto sa gastusin sa araw-araw. Parang hindi na ako makaaninaw ng tao, makaaninag. Isa pa po, hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Doon sa trabaho ko kasi kailangan malinaw ang mata. Kaya naman nagtungo si Mang Roy sa UNTV Action Center upang ihingi ng tulong ang pagpapagamot sa kanyang mga mata.
Agad naman siyang inilapit ng programang Serbisyong Kasangbahay sa Fatima University Medical Center na isa sa ating mga partner in public service. Meron po siyang tinatawag na pugita or sa English, pterygium. Ito po ay laman na kumakapal na nagsisimula sa gilid ng mata at lumalago at lumalaki patungo sa cornea, yung pinakasentro ng paningin sa harapan. Pag ito ay manatili, maaari ito ay mangati o kaya magkaroon ng grado or astigmatism at magkaroon ng panunuyo ng mata. Matapos masuri ni Dr. Vicente Santos Jr. na isang retinal specialist, agad na isinailalim si Mang Roy sa operasyon. Ang gagawin po natin is a surgical excision with conjunctival autograft. Ang ibig po sabihin ng conjunctival autograft, kukuha tayo ng laman na nandun sa parehong mata at yan ang itatapal po natin pang takip doon sa pinutol na pugita. Napakasimple po ng procedure. Life back to normal lang po. Kaya napakalaking bagay po nung natugunan o katugunan nung maoperahan po itong aking mata. Dahil isa po yun sa pangunahing kailangan ko para ako'y makapaghanap buhay ng maayos. Sa kasalukuyan ay nagpapagaling na si Mang Roy matapos ang matagumpay na operasyon. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Sports balita naman tayo kasama si Rina Villamor. Rina. Go ahead, Rina. Good morning, Kuya. 5 days to go na lamang at bakbakan na nga nito ni Manny Pacquiao at Filipino boxing icon Senator Manny Pacquiao tapos na nga sa kanyang final workout sa Wild Guard Gym. Kagabi ay tumulak na patungong Las Vegas ang Team Pacquiao para sa laban kay welterweight champion Jesse Vargas ngayong linggo. Samantalang umaasa si Pangulong Rodrigo Duterte na mapapagbagsak ng pambansang kamao si Vargas. Ayon sa Pangulo, hindi na dapat lumampa sa 7 to 8 round ang laban dahil na makakaapekto ito sa pagod sa galaw ng boksingero. Dagdag pa ng punong ehekutibo, hindi pa man nagkakampyon o nagkampyon noon si Pacman ay alam na niyang talagang malakas ito. Magkaibigan na ang dalawa bago pa man sumikat ang 8th Division World Champion. Ricky Rubio ng Minnesota Timberwolves hindi muna makakapaglaro matapos na magtamo ng right sprained elbow. Na-injured si Rubio sa 4th quarter ng laro nila kontra Sacramento Kings nang tumama ito kay T. Lawson. Agad na nagpa-MRI ang manlalaro at nakitaan ng sprain ng kanyang doktor kung saan 1 linggo hanggang 3 linggo ang inirekomendang pahinga para sa kanya. Nangihinayang ang Timberwolves dahil isa siya sa mga veterano sa koponan na inaasahan nila na mag-aahon sa 12 taon na hindi pagkapanalo ng koponan. Inaasahan na papalitan muna siya ng kanilang rookie player na si Chris Dunn. Dating world number 1 Tiger Woods magbabalik sa paglalaro sa susunod na buwan para sa Heroes World Challenge na gaganapin sa Bahamas. Pahayag ng golfer na hindi maitago ang kanyang excitement na muling pumalo ng bola, lalo na isa ang Tiger Woods Foundation sa mga beneficiaries ng torneo. Ang 40-year-old na manlalaro ay nahinto sa pag-golf dahil na rin sa kanyang back problems. This coming Sunday, Kuya, sa November 6, meron po tayong 2 games dyan. I-announce natin ang ating game schedule this coming Friday. 2 games lamang tayo kasabayan ng bakbakan ni Manny Pacquiao. May bakbakan din tayo sa hardcourt. Kuya, back to you. Maraming salamat, Rina Villamor. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com. At yan muna po ang mga hataw na balita ngayong araw ng Miyerkules, November 2, 2016. Susunod na ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Lozon. La 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 la.